Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman mula sa mga pastor na nagpapugian. Pasusani na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na laging pwede. Isa man na ang tawa niyang nakaka-energy. Meron pa Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginooy tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig ay sa'yo ipinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginooy tapat kailan taman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig ay sa'yo ipinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginooy tapat kailan taman. Biyaya niya't habag sa buhay mo'y sapat. Di man karapat-dapat na ikaw ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginooy tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay
Yan, ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Magandang morning Metro Manila at buong Pilipinas. And magandang gabi naman Los Angeles. Ito po ang iRadio. Araw po ng Tuesday, April 5th. 6 naman sa Wednesday naman sa kanila. 2022. Napakaganda ng simoy ng panahon. Although medyo mainit pero bukas malupit ang init bukas hanggang Friday kasi magkakaroon po kami ng heat wave. Makin mo for the past week malamig tapos ngayon biglang init naman siya. Triple digits po. That means mga nasa 100 po kami pataas. So either 105 depende siguro sa lugar yan. Depende sa lugar. Approximately siguro po mga 42, 43 ang Celsius. Temperature niya, Celsius niya. Alright, Crutch? Yes. Maganda tayo lahat. Walang magbabash. Kasi talagang maganda tayo. Ganon? Ayun. Para na daw kay Rejoice yan, pangalanan mo na daw. Kano naman, bunsoy. Kabibili niya lang. Kabibili lang. 3 lang kami may ganito, yung 2, natsugi ko na, para ako na lang ang meron. Sino nagsabi? Si Rejoice. Talaga naman si Papsi, ang pogi mo. Sige na. Ang ganda ko din daw. Nako, nag-iisa na lang yung mukhang yan. Walang kahalintulad. Pag nababasa ako ng ulan, dumadami kami. Gremlins. Parang gremlins. Kamusta ang inyong weekend dyan? Weekend sa kanila at bali Tuesday pa lang ngayon. No, Wednesday pa lang doon. Kaya midweek sa kanila. Midweek, You're not listening to me. Of course not. Yes, you're not. Read my lips. Of course not. Yung uso mo parang yung pang-plunger ng Ganon. Sigurado ka. Pag dumikit sa sahig yan, sigurado yung hirap hugutin. Hirap hilain yan. Matindi ang sanction yan. Pag dumikit yan. Ayan. Ilang araw na lang, ilang weeks na lang po ay election na. Mayo pa. Malapit na yun. Oo. Bahala na kayo, pakiboto na lang ako. Diyan sa Antipolo, buhay pa po ako. Baka kung sino-sinong bumoboto dyan. Karim Pascua, Karim Ruiz doon. Oo. Karim Ruiz. Alam mo, sabi daw nila, inayos na nila yung mga namatay nung panahon ng COVID. Tapos yung paano yung mga nag-abroad katulad natin, ang tagal-tagal na natin. Wala na doon, dapat na. Dapat wala. Kaso baka mamaya, yung ang patay nakakaboto, tayo pa kayang buhay na wala na roon. Extended, ganun nun. Galing Di ayos yun, boboto ko, alam mo naman kung sino iboboto ko. Dapat di ba may proof of address yun dapat? Ang problema, paano sila nakakuha ng ganong address? Kasi hindi naman natin alam. Matagal na tayo hindi bumoboto dun. I know. Kaya lang sayang yung boto natin. Baka mamaya nagagamit din ng iba. Basta ba sa tamang boto? Hindi pwede yun. Dahil hindi na tayo... Wala tayong magagawa. Ganon talaga. Hindi tamang boto. It's only in the Philippines. Yan. Yan ang mahirap kasi. Ayan, teka. Baka mawala ito. Wag natin papakawalan muna. Sandali lang ha. Sino yan? Batiin natin si Karen Ferrer. Akala mo ha. Ay, Karen Ferrer. Yan. Marami ka ng utang sa akin. Ay, hindi. Marami ka ng atraso sa akin. Ayun, sa akin mautang. Wala. Ay, kamusta ka na? Naku, ang tagal na ng bakasyon mo. Imagine po ninyo, ilang years na nang di nagpapakita si Karen dito. Kita mo, nag-high rejoice siya, tayo bumati naman. Hello, sabi naman niya. Punta na dito, nasan ka ba? Nandiyan dito tell me where you are. If you won't tell me, I know where you are right now. Ay, nako. We miss you too. Alam ko kung saan ka nando doon, Punta ka Karen. naman dito, alam na this. And all the listeners daw. Ayan. Si Karen, si Binati. Ayan, ang daming nagbabati sa'yo. Namimiss ka na ng mga madlang people dito. Siyempre naman. Kaya... Andyan sila, Work. Nandyan sila Brother Toots at saka si Sister Oye. Last week, kagabi, di ba? Ganda ng topic natin kagabi. Yes. Alam po ninyo, after nung ating discussion,
kagabi, offline po, off the air. Off the air. Nag-usap-usap po kami nila Brother Toots. So, we have some special plans sa mga bagay na ito. So, gagawin po natin ng magandang plano. So, stay tuned. Stay tuned lang kayo dyan. Pupunta daw uli dito. Sino? Si si Karen. Ay, nako. Pumunta ka, alam na this. Ay, nako. Diba? Alam mo, dadaling kita doon sa hot flame. Meron kami kinakainan ngayon, Karen. yun. Masarap. Ayan. Ayan, mura lang. Affordable. Yung yung hot pot. Hot pot. Yeah. Yan, parang din yung shabu-shabu din ang dating. Ayan, minabati ka ni Sister Oye. Ayan. Karen. Ayan. Ayan ako. Binabati mo binabati ka na. Kaso, alam po ninyo mga 25 years na po hindi nagpupunta si... Go. Okay, go. Ayan, punta na rito. Akong bala sa'yo. Patatabain kita. Marami tayong chibog dito. Tsaka meron ka bang... wala ka bang praise report ngayon? Ay! Mag-praise report ka naman. Speaking of that. Ayan, may praise report po sa Ramon. Yes. Ayan. Mayroon po akong good news and bad news. Okay. Okay. Unahin mo muna yung bad news. Yung bad news. Listen to this, Nung April, kailan ba? March 31. March 31. Yes, last day ko na po sa trabaho. Nawala na po ako ng work. Yeah, nawalan siya ng trabaho. Nawala. Talaga. Kasi po nangyari, gusto ko ipadala ng kumpanya doon sa mas malayong location. Tapos na kasi ang project ko dito sa Long Beach. So, for 1 year, natapos ko siya. So sabi ng boss ko, I don't want to lose you. Sabi niya, ayaw kitang pakawalan. Pero sabi ko, gusto ko, papadala kita sa sa malayong lugar. Hello? Sabi ko, kamahal-mahal kaya ng gasolina, ipapadala mo ko doon. Tapos ang tindi ng traffic. So, the bottom line, sabi ko, boss, I'm sorry. The offer is good. Pero napakalayo. Ayaw kong isakripisyo yung time ko sa iRadio. Yun ang una niya inisip. Yun ang iRadio. Pangalawang beses nangyari ito. Kung natatandaan po ninyo noon ay meron nag-offer sa akin, airline company, na malaki ang sweldo. Talagang, oh my gulay. Ngayon lang ako makakaranas ng ganong sweldo. Para akong doktor ang sweldo ko noon. Hindi, seriously. Wala pong yabang. Pero tinanggihan ko ito because I trust the Lord na kung saan niya ako dadalhin. Hindi niya ako pababayaan. That was the first time. Now, second time, another challenge. Natapos ang kontra ko dito sa Molina Healthcare and sabi ng boss ko, I'm sorry Ramon, I cannot I cannot handle you here anymore. Kasi sabi niya, tapos na ang project mo. So, but I want to keep you. Gusto niya akong i-hold. Ayaw niya akong pakawalan. Papadala niya ako sa Irvine, mas malayo, utang na loob. Tinesting kong papunta doon. Sabado yun, Sabado. Supposed to be medyo light ang traffic. Ay, naku po. 2 oras po inabot ang traffic. So yan ang bad news. I lost the job. Yun. The good news? The good news, kanina po, may nag-email na sa akin. Yung in-interview na ako. During the time na ini-interview ako, ayan po si Karim, nakikita niya, naririnig niya yung interview. Kasi ang interview dito by video. So, siyempre, ginamit ko itong setup natin. Nakita niya. Makita niyo, wow! Sabi niya, wow! Is that real? So, tinanong niya, ano ba yung ginagawa mo? Sabi ko, we're doing a podcasting for radio ministry. So, we we're preaching God's word, sabi ko sa kanya. Oh, what's nice. So, to make it short, na-amaze siya siguro dahil sa nakita niya yung background natin ay high-tech. So that reflects my personality. Siguro ganun naisip niya na, ito yung hinahanap kong tao, sabi niya siguro. But, I always trust God. Kung minsan ganyan na sasabihin sa'yo, ang galing mo o mahusay ka, ganda ng interview mo. But later on, wala kang answer, walang sagot sa kanila. So natuto ako because of the experience. Kanina lang po ay chinek ko yung email ko. Wow, sabi ko kay Karim, maganda yung sweldo, mas mataas, $7 more
per hour. $7 more. Kung ano yung sweldo ko dati sa ospital, mas mataas pa ng $7 more. So praise God. At ang lugar, Long Beach. Diyan lang po sa kabilang kanto. Malapit lang po dito. And more accessible para makarating ako rito, ma-set up ko ang iRadio. See how God works? Na paano ang Panginoon ay magbigay ng pagpapala. Kung magsasakripisyo ka para sa Kanya, ibibigay niya ang higit pa dahil alam niya ang pangangailangan natin. At binigay pa niya ng higit pa. Alam po ninyo, no last Sunday, so, tithes and offering. So, yung natanggap kong sweldo, itong huli kong sweldo, sabi ko, Lord, wala na akong ibibigay na sweldo sa'yo sa susunod hanggang wala pa akong trabaho. So, but anyway, I will continue giving my tithes and offerings sa iyo. Ibibigay ko pa rin hanggang to the last penny na matitira sa akin. Ibibigay ko pa rin. Sabi ko yon, And I really, truly mean about that na talagang gagawin ko talaga. God knows my heart. Pinagpala ako, bless ako ng Panginoon. Binigay po niya mas mataas pang sweldo para sa akin. So, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sinishare ko po sa inyo ito dahil lagi po nating sinishare dito yung about tithes and offerings. Number 1 po yan. In my experience, last time po sinishare po namin itong tithes and offerings. Ibigay mo talaga yung nararapat para sa Diyos. At ibabalik niya sa iyo siksik, liglig at umaapaw. 1 point na yon. Number 2, you trust in the Lord. I trust in the Lord. Sabi ko, Lord, ito na naman ako. Wala na naman akong work. Ano ba naman yan? Umpisa na naman ba ako? Pero Lord, I trust in you. Sabi mo, huwag ako mag-alala. So, hindi ako nag-alala. Hinayaan ko siyang gumawa ng paraan. Ang sa akin, hindi mo naman ako ginugutom. Nangyari na sa amin ito madalas. Maraming beses. Pero ito, nandito pa rin kami. Healthy pa rin kami. Meron pa rin kami bahay na nauuwian, meron pa rin kami, kumakain pa rin kami ng 3 beses isang araw. Yun, di ba sapat na yun? Kaya mga kapatid, ibigay po natin ang para kay Lord at magtiwala tayo sa Kanya. Yun ang aking maishishare sa inyo. Kaya sana kung kayo po ay meron mga prayers na hindi pa nare-request, garantisado po yan. Second time around po, nakita ninyo, simula na nag-start tayo sa iRadio, sinakripisyo ko yung una kong trabaho dahil dito sa iRadio. Hindi po sa iRadio itong programang ito, dahil ministry ito para kay Lord. And now this is the second time. That means God proves talagang totoo ang kanyang salita. Amen tayo ba dyan, mga kapatid? Amen. Ayan. Alright. Tayo, umpisa na natin ang ating It's DJ ating pagbati sa ating mga kapatid ngayon. Kaya yung mga tutulog-tulog dyan, gumising na. Tapos na ang maliligayang araw ng ulan. At umuulan pa rin ba? That's good. Kaya lang wag lang sanang babaha. Alright, Crutch, umpisa mo na. Take it away. Maganda po tayo lahat ngayon. Okay, syempre, una lagi sa listahan, si Rejoice Orfilia. Una sa listahan. Yeah, lagi yan ngayon, ha? Yes. Okay. Laging nangunguna. Tapos si Grace Mario. Okay, Rachel Joy Bonete. Eka Velasco. Sister Nelly Castro. Good evening sa inyo. Jolette Rodalas. Makulimlim na umaga sa lahat. Tina Tabernelia. Hello, teens. Ayan. Jarararan, tanchan. Michelle Medina. Hello, Michelle. Ayan. Good morning, Jan. Okay, nabanggit na natin si Eka Andres Velasco. Lala Carmina. Hello, Lala. Caris Cristobal. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes. Hello. Ayan. Ang ating kumparing pastor, si Pastor Arwen Nunez. Ayan, isang cutie-cutie na little sweetie, Ika Cristobal. Hello, little kuting. Little kuting. Si Leonardo Arenas with wife Emma Arenas. Ayan.
Sister Ollie. And Hello, Cross Culture, West Comina. Hello, mabuhay po kayo, sir. Si Karen Perez. Ayan, Karen ha. Nangako ka na naman sa akin. Ayan ha. 2022 na ha. Punta ka naman dito. Punta ka dito. Namimiss na kitang kurutin. Ako, pag nakakita kita rito, kukurutin kita. Pinong-pino talaga. Ayan. John Valenzuela. Hello, John. John ka na naman. Ayan. Okay, teka. Aminin mo, napapasayaw ka na naman. Oo. Sabi ko na nga. Gumagalaw na yung mga paa ko. Ayan na naman tayo. As usual. Sino pa? Nor Baldovino. Hello, Nor Baldovino. Evelyn Alejandro. Ayan. Arriba. Sino pa? Siyempre si Nelda. Sister Nelda de Castro Valdez. Hello, Sister Nels. Magandang morning dyan. Evening. Ay, Sister evening. Nelda. Kala ko nasa Philippines na siya. Adya din si Ediza Bautista. Masanto siya lang. Agiwag si Terditan, Quezon City. Yes. Ayan. Alona Velasco. Aha. Hello, Hi, Jolet. Paris, my little sweetie. Grabe nakakasindak yung music ng Lolo. Sumasayaw ako mag-isa dito. Aba, maganda yan. Sayaw ka na. Para Sayaw kong tayo. engot, sabi niya. Siyempre, kailangan pampalis ng stress. Ano namang ano? Ayan. Ano ba? Sayaw na tayo. Awanin. That's it, pansit. That's it, pansit. Felix Arturo. Ayan. Galing talaga ni Lord, ano? Sabi ko sa inyo. Sabi ko sa inyo. It works. Trust in the Lord. Sa lahat, we pray blessings for everyone. Yes. Huwag tayong susuko. Exclusive mixes. Ako naman, even though gusto kong umalis, sabi ko, Lord, bahala ka na kung mag-retire na ba ako hindi. Hindi niya ako pinaparetire. Tapos kanina, ayan. Tapos kanina pina-check ko. Sabi ko, bakit ganon? Ang baba ng, yung pag nagsisweldo ako, mababa yung oras na dadagdag para sa aking vacation. Tapos chinek niya lumagay doon 2009 daw ako pumasok. No, I've been here 2005. Oh, really? Yeah. So, binago niya. So, lumaki yung bakasyon ko. Nadagdag ng 10 hours. 10 hours. O, diba? 10 hours? Boy. O, diba? 10 hours? Hanggang 40 hours lang kami. Kung magbabakasyon ako, 1 week lang. Ganun? Nako, grabe. But Tapos 1 week allows ba? Yad ba? Siyempre. Kakaloka naman. Kung sakaling magbabakasyon, di ipoprovide nila dyan. Ah. Lina Flor Azurem Gonzalez. Hello, Lina Flor. Magandang morning dyan. Kamusta Sister na? Marin Kuana. Hello, Sister Marin. Kate Kylie Kelvin. Si Kate Kylie Kevin. Ano yan? Ha? Ano ba ito? Budots. Budots ba yan? Dayang. Dayang. Happy Pastors of Appreciation Month to all pastors, especially to Mamang Gay, Mari Chugamo. Mamang Gay. Parang sa mampakinggan. Mamang Gay. Ayan, welcome back kay Kylie Kevin. Ayan. Sister Lenny Alegre. Ayan. Lenny Alegre, magandang morning Sabi dyan. ganun si Nanay Dolor po andun po sa sala. Kinukulit ni Matma. Lagi na lang sila nagtatalo ni Matmat. Alright. Ay! Ayan, maraming salamat.
Si Pastor Norman Kuanang, abangan nyo. Ayan, nandiyan siya nanonood. Abangan nyo ang ating butihing pastor at poging-pogi, Pastor Norman Kuanang, sa Salita ng Buhay. Yes, mamaya, makakasama natin. Ang ganda po lang title ng kanyang topic ngayon. Kaya nako, surprise. Ayan, hello rin kay Pastor Huge. Huge Escolar. Yes. Napaghahalataan ang edad. Di ko po alam ang kantang yan. Bago lang yan. Budot. Maganda yan. Budol. Budol. Hello kay Lynn Yokor Luna. Dayang-dayang yan. Ano ka ba? Pinanganak ka na yan. Si Dayang-dayang. Ayan. Station ID na ta. Okay. Good day po sa mga pogi at magaganda. Sa mga pangit, bahala kayo dyan. Ang oras po natin ay 32 minuto. Makalipas ang ikapito ng gabi. Yan! Kami po ay live na nagro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, ganito yung signature ni Sister Oyi. Paano ba yan? Wala, hindi mo makukuha yun. Hindi ko nga makukuha dahil hindi ko nga alam. Basta alam ko original niya yun. Ganun siya. Sabi niya, bakit mo plinay yung ano nang wala akong permiso? Sabi niya. Sabi ni Sister Lenny, walang pangit, lahat maganda at pogi. Kaya ikaw, bala ka dyan. Ibig sabihin ng pangit siya. Yung basher na naman ni Pastor Huge. Ano kayang buhay ni Pastor Pastor Kaya ikaw, Huge? bala ka dyan. Ikaw talaga, ang basher, oh. Sabi siguro ni Pastor Huge, ano na naman, ako na naman ang nadali, sabi niya siguro. Pinalabas mo na ba si Sister Oye? Kailan? Pakita natin. Ayan. Pakita natin. Yan yung signature. With your permission, Sister Fabulous. Ayan, yung kanyang signature look. Ayan. Ikaw ba ay... Rejoice, padala mo naman ako ng -1 nung jingle. And also the lyrics, please. I wanna learn it. Para minsan, sasabayan kita. Amen. Ayan. We hope you were blessed with Ay, ulitin natin. Ayun, ang bilis eh. Hindi ako binigyan ng chance. Amen. Ayan. Glyza Villarosa. At saka si Sora Zaida, my sister, Luis Agustin. Alam mo, papakontest ko ito eh. Kung sino makakagaya ng kanyang look-alike contest. Tingnan natin kung sino makakagaya nito. Ayun. Start. Ilipat mo kasi kaagad. Sandali. Ayan. Ayan. Lipat mo na. Ito sandali. Nagmamadali. Oo, may lakad din. Sige, maglakad ka. Okay. Pagtalo naman. Ayan na. Ito, pe-play ko na. Amen. We hope you were blessed with our deep dive into God's Word tonight. May we continue to receive grace upon grace as we yield ourselves to God, sharing in the sufferings of Christ and experiencing the power of His resurrection, which transforms us daily to be more and more Christ-like to our neighbors and to the world. God bless iRadio LA, and God bless you all. Labang ka, ha? God bless you all. Hindi. Yung kaliwa mo mali eh. Mali. Okay. Mali. Kaliwa mo na? Hindi. Kanan. Mali na naman. Kakasar to.
Okay, hello kay Signature nga yun. Jing Menezes. And Rod FT. Hello, Ayan. Rod. Kamusta dyan? Good morning. Ayan. Rod FT. Ayan. Alam mo, di ako makapaniwala ng araw na yun during the interview time sa akin. Narinig mo yun, di ba? O, nakita mo yan. Itong background natin to something na merong mahiwaga dito. Yung first interview ko rin sa Molina noon, ito rin nakita ng boss ko noon. Itong huli kong boss. Nung makita niya, oh, wow, impress. Ito pangalanan naman. Hindi ko naman alam na gano'n. Kasi kailangan ko kasi yung microphone at saka yung camera. Wala naman akong laptop eh. Alam niyo naman ako, mahirap lang po ako. Wala akong laptop. Kukunti lang ang computer ko. Iilan lang. Ilan ba computer? 2, 3, 4. 7 lang computer natin. Wala akong laptop. Hindi ba wala akong laptop? Saan mo pa gamitin? Sa paa? Wala na akong laptop. Kaya ito ginamit ko. Wala, ganun eh. Praise God. Praise God na lang. Yeah. So, ikaw na. Anong gagawin ko? Yung ano mo. Ha? Yung chuchuchu mo. Chuchuchu ko. Ayan. Ikaw ba ay... Ayan. Wala tayong ganong... Lin Yocor. Yeah, si Lin Yocor. Nandiyan na siya. Si Glyzan dyan. Oo naman. Yeah, hello Glyzan. Jing Menezes. Ang pretty talaga ni Sister Oy. Talagang pretty yan. Winner. Yan. For the Lord, sabi niya. Cross culture. Ayan. Ayan. Papakontest natin yan. Yung kanyang signature look-alike contest. Ang mananalo po ay merong round trip po sa Ukraine. Okay. Bakit masama ba pumunta ng Ukraine? Hindi na, maganda ron. Round trip ticket po yan. Pagdating mo doon, babalik uli. Sabi ng piloto, nandito pa pala ako. Wala, sarado. Sarado ang Ukraine. Okay. Ayan, ikaw na. Okay. Verse of the day. Actually, hindi naman verse of the day to. Ito yung tinatawag natin, 2 minutes a day, beating stress. Ang title po ng ating beating stress, The Lessons of Tough Times. Di ba? The Lessons of Tough Times. In Tagalog? Ang lesson, yung mga... ang aralin. Hindi. Mga natututunan. Sa panahon ng taghirap. Tough times. Pagsubok. Ayan. Yeah. Dito sa Proverbs 28:13, it says, if you hide your sins, you will not succeed. If you confess and reject them, you will receive mercy. Ayan. Wala namang naitatagong kasalanan. Ayan. Kasi it's between you and God. Nakikita ng Panginoon. But it's just a matter of confessing your sin. And i-reject mo. Wala na. In other words, sa akin, parang wag mo nang gawin dahil nagawa mo na. Then you will receive mercy. Diba? Ayan. Everybody makes mistakes. Alam natin yan. And so will you. In fact, Winston Churchill once observed, success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. What was good for Churchill is also good for you. You should expect to make mistakes, plenty of mistakes, but you should not allow those missteps to rob you of the enthusiasm you need to fulfill God's plan for your life. Ayan. Dapat yung mga napagdaanan natin, pagkakamali noon, sorry po. Ang sakit. Okay. Rayo mo. Hindi, yung parang may tumusok. Sakit. Okay, sorry po. Okay. You should expect to make mistakes, plenty of mistakes, but you should not allow those missteps to rob you of the enthusiasm you need to fulfill God's plan for your life. Ayun. Wag niyong actually gawin yung kumbaga sa is learning experience yung mga pagkakamali natin in the past. Diba? Siyempre,
alam mong mali na yon, so in the future, you will not do it anymore. Para yung plano sa'yo ng Panginoon ay ma-fulfill. Kasi ang Panginoon laging may plano sa atin. Nasa sa atin yun. Hingin natin sa Kanya. Yan. Although binigyan tayo ng free will to reject, not to do it, well, it's up to us. But kung gusto natin na ikabubuti ng ating buhay, tanggapin natin kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. We are imperfect people living in an imperfect world. True. Mistakes are simply part of the price we pay for being here, di ba? Siyempre, nasa ano tayo Nasa mundo tayo Mundo, maraming kasalanan, nagkalat yan. Maraming temptations. Nasa sa atin yun, kung paano natin i-reject yun. But even though mistakes are inevitable part of life's journey, repeated mistakes should not be. O, di ba? When we commit the inevitable blunders of life, we must correct them, learn from them, and pray for the wisdom not to repeat them. O, di ba? Kaya yung mga, syempre marami tayong pagkakamali. Sabi nga, we're just human. Marami tayong pagkakamali. But if we follow God's words, pwede nating hindi na maulit yun. Wag na nating balikan. Kumbaga it's just a part of life. So we should learn from our mistakes, ika nga. Diba? When we do, our mistakes become lessons and our lives become adventures in growth, not stagnation. Have you made a mistake or 3? Of course you have. But here's the big question. Have you used your mistakes as stumbling blocks or stepping stones? The answer to this question will determine how well you will perform in every aspect of your life. Ayan. So, it's up to us kung yung mistake ba natin ay magiging parang a learning experience ika nga sa atin para ma-fulfill natin kung ano man ang magiging plano sa atin ng Panginoon o yung plano natin na pagpe-pray natin sa minsan inaalaw ng Diyos yung pagkakamali natin kasi para matuto tayo. Pagka natuto tayo and then you learn the lesson, hindi mo na ulit gagawin, diba? But siyempre yung mga pagkakamaling yun, wag na nating uulitin. Otherwise, makakamtan natin yung consequence ng ginawa natin. Yan ang topic natin kagabi, di ba yung pinag-uusapan natin kagabi with Brother Toots? Yeah. Yung story ni Lady Magdalene. Sabi ni Jesus sa kanya, nasa na yung mga babato sa'yo? Wala na sila umalis na. Hindi ka na, nobody will condemn you, neither do I. Sabi niya, go and sin no more. Huwag ka na uling magkakasala uli. Sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin na kapag tayo ay mayroong mga kasalanan na nagagawa, we have to repent. Huwag na nating ulitin pa. Anong bang sabi ni Jesus noon? Sabi niya, huwag ka nang magkasalang muli. Or, sabi niya, merong hindi magandang mangyayari. May consequence. Yan sabi niya. So, maaaring magkakasala tayo pa ulit-ulit, pero meron pong darating na konsekwensya. Maaring mabigat. Yeah. Maaring kaya mong i-resolve. Pero still, mas maganda na yung wag na lang. Kasi baka mamaya yung susunod na hindi na tayo makahingi ng tawad sa Lord. Yun ang mahirap. We should try to be holy kasi for God is holy. Try. At least try natin. Try lang natin. Yeah. Okay, here are some great thoughts from different people, from 2 people actually. We become a failure when we allow mistakes to take away our ability to learn, give, grow, and try again. Sabi naman ni Peter Marshall, Lord, when we are wrong, make us willing to change. And when we are right, make us easy to live with. O, diba? Very, very self-explanatory. Ito yung stress buster. Fix it sooner rather than later. When you make a mistake, the time to make things better is now, not later. The sooner you address your problem, the less stress you'll have to endure. Correct. Yeah, now na. Hindi mamaya, hindi later. Kaya nga pag alam nating, syempre marami tayong, hindi naman, no man should condemn wala. Others
others who have sinned. It's between him, her, and the Lord. Hindi tayo. It doesn't matter kung ano kung may pagkakamali yung kapwa natin. Well, kung kaibigan man natin yon, andyan tayo gagabay sa kanya. Ganun. Wag natin siyang lalayuan. Bagkos, mas lalo niyang kailangan ang ano tawag doon? Yung kalinga, yung encouragement sa kanyang mga mahal sa buhay at syempre sa kanyang mga kaibigan at higit sa lahat sa Panginoon para in the future hindi niya nagagawin. But what I'm saying here is everybody ay nagkakamali. No, di ba yung pinag-usapan natin kagabi, sabi niya, si Lord hindi niya kinokondem yung si Magdalene. Ano? So, yung mga topic natin kagabi, yung pinag-uusapan natin na mag-asawang nagkaroon ng ibang relasyon, hindi natin dapat sila ikokondena. Ano? Ang Panginoon nga, hindi nga sila kinondena, tayo pa kaya. So, huwag natin ikokondena yon. Bagkos, tulungan pa natin sila na mai-resolve o mai-ahon yung kanilang mga problema. No? So, nagkataon sila yung ganyan na nangyari sa buhay. Kung tayo sa atin nangyari yon, ano kaya ang gagawin natin? So, it's about time kung tayo naman ay nasa magandang sitwasyon at sila ay nangangailangan ng tulong o advice, ay gawin natin ang paraan. Ipag-pray natin nang sa ganun ay makalaya sila doon sa kanilang mga burdens, yung kanilang mga, kasi matagal na nilang gustong i-resolve yan. Sa totoo lang, gusto nilang maayos yung kanilang relasyon. Ano? Kaya lang siyempre dahil sa batas ng tao, nagkakaroon sila ng problema para maiayos yung yung gusto nila. So, yun lang ang problema. Pero as long as gumagawa tayo ng paraan, we pray for it, no? God will find a way. Gagamit ang Panginoon ng mga tao yan, ng tao niya, na mananampalataya din para ma-resolve yung mga problema natin ito. Okay. Para masiyahan naman kayo, kakantahan ko kayo na naman, ito na naman ako. Ikaw ay teka, ano tayo, ha? Kakanta tayo. Tayo, ikaw lang. Ikaw. Magpasalamat ka sa Panginoon, oh. Oo naman. Thank you naman. Nagte-thank you naman. Hindi, kaya kakanta ka. Wish, ano kasalanan ko? Hindi, kakanta ka nga. Kakanta. Hindi naman ako pwedeng kumanta. Hindi naman ako. Bakit? Ano bang magandang kanta? At wag si Eka kasi mga pinapakanta sa akin ito mas masyadong younger generation Yung hindi, donate mo para kay ano? Sino? Kay Karen. Ay, oo. Hindi, sino ba meron magbo-birthday ng April Sino nga? Sino ba yan? Pakisabi nga, bago tayo, okay, hello kay Jing Meneses, Rod FT, yes. Ana Sayer, and Joyce Mendoza. Ayan, sino yung merong mag-birthday ngayon Sino ba? Etong April, maliban sa'yo Birthday ni Rejoice. Hindi, meron nakalimutan ko na. Birthday ni Lorna. True it all. Eto na naman si Eka, ang taas-taas niyan Naku, alam mo, i-block mo na nga yun. Hindi, ayos yan, True it all. Sige, ilagay mo yung True it all. Talaga? Serious? By Hillsong yan. Naka-copyright na nga ako. Naka-copyright na yan. Oo. Si Evelyn, ayan, happy birthday. Kailan ang birthday niya? Ayun. Si Kyla, anak ni Eka. Happy birthday! Ayan, sino pa? Ba? Still, birthday ng katabi mo. Oo nga. Ayan, pag di ka pumunta dito, naku, sinasabi ko sa'yo. Si Heaven, April 7. Allah, si Heaven. Ayan. Heaven. Come through the fount of every April blessing. 7. April 7. Oh. Still na lang. Taas nun Makikibirthday na lang Pastor Levy, April 12. Oy! Ayan. Teka, sulat nga natin talaga dito. Talaga mga April talaga. Levy. Ay, sorry. 12. Sino pa? Okay. Si Kyla. Anak ni ano yan? Kailan si Kyla? Si Heaven is 7. Si Jing. Sino? 7. Eileen daw. Okay. April 28. Ka-birthday ni Jermaine.
Ayan. Si Evelyn. Ayan. Ayan. Bakit ko nga ba kinukuha? Ay, babatiin lang natin. Ay, papray natin. Pagpipray natin. Eileen. Happy birthday. Si Eileen ay April 28. Happy birthday. Happy birthday. Si Norbert Francia. April 7. Ayan. Ang dami nilang magbo-birthday. Aba. Si Kyla, April 12. Si Evelyn, April 7. Oh. Saka si Norbert, magkakatabi. Ayan. Maganda yan. Party-party na tayo. Celebrate natin yung birthday ni Lolo Ramon sa Friday. Ha? Ayan. Bakit na naman ako? Birthday mo ng Sabado Wala naman tayo Sabado. Kaya nga. Ba't dadamay mo pa na naman ako? Birthday mo nga, ang kulit. Bahala ka. Okay, maglagay. April 25, Noel Lasak. Si Noel. Ayan. Siyempre, my sister, Stella. April 15. And yung mami ko, yung foster mother ko, April 15 din. Pero namatay na siya, yung aking foster mom. Si Jang, April 12. Sino pa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anak ni Rachel Bonete. Si Zion. Ayun. April 14. Ayan. Yes. Yung aking kinakapatid, April 14 din. Kambal sila. Diba? Kilala niyo yon si Madam Enuts. Ay, bawal dito. Diba? Pinapanood ko yung tuwang-tuwa ko doon. Diba? Kyla, Pastor, April 12. Allen, Sabado. Akala ko ba 28? 26 daw siya. Ayun, sabi. Ayan. Ma'am, kanta ka naman ng makantang balitaw ni Silvia Latore. Bayan niyo po. Silvia, ako'y pobreng alindaw. Okay. Ayan. Antayin niyo ang aming masaganang pagbati sa inyo. Ayan. Sinulat lang natin. Ayan. Para naman babatiin natin sila. Alright. Okay, yung Through It All by Hills. Hindi na pa. Still daw, still. Still. Naman, kakanta natin. Nako. Ano? Still? Still. Sino kumanta? Hillsong? Papsi, papansit ka na po. Si Tina, 28 pala. Ayun, ang gulo. Ayan. Ayan. What's up? Ayan. Pero parang ang hirap kantayin nito eh. Pero sige, I'll sing it for you. Siyempre kay Lord. Kinakanta ko po yan nung araw. Pobreng alinda. Mananatili, Tagalog version. Ha? Yan? Yung mananatili. Kumpisado ko ba yan? Still, di ba? Tagalog version, yun din yun eh. Yan. Hallelujah. Yes, Lord. We know that you are God. Ikaw lang po ang tatakbuhan namin. Wala nang iba. Ay, andyan ang kumari kong magandang ang laki-laki ng tinulong sa akin tong linggong to. Praise God. You are heaven sent. Christy Vizcarra Espiritu. Yes. Ayan, ay missionary. Maraming salamat sa tulong na ginawa mo sa akin. Taga-krami itong kumari kong to. Kasama ko siya dati sa narcotics. Ayan, diba? Thank you, Mare. It's nice to see Hello, you. Hello, Christy. Thank you. Ayan, kumusta sa inaanak ko? Diba? Ayan. May inaanak ko eh. May asawa na rin, diba? Diba? Ang lalaki na ng inaanak ko. Ang dami ko inaanak sa Pilipinas. Nakakalimutan ko na. Sabi ni Pastor Yudes, yung kantang daw ngayon nagpahagulgul daw sa kanya. Pakantayin daw natin mamaya si Pastor Norman. Oh, yes. Yes, Pastor. The singing pastor. Ayan. Tawagan na natin siya. Yeah, tawagan na natin si Pastor Norman. Mare, wag ka alis dyan. Nood ka. Ayan.
Pastor. Oh, Pastor the Norman. camera. Hello po. Ayan, mataas yung camera. Yan. Ayan. Nakaharang yung ano mo. Wait lang po. May naayos siya. Nakaiba pala po yung... Narinig niyo po ako? Parang nasa Ayan. labas. Narinig niyo po. Sa labas yung nadidinig namin. Hindi dito sa mikropono mo. Sige po. Wait lang po. Inaayos pa ni Pastor. Ang unang kantang nagpahagulgol sa akin. Hey, can still remember the moment I was really touched by the Lord. Kanta ka daw. Okay na po? Okay na, Pastor. Pero hindi nanggagaling dito sa microphone. Ito na naman tayo. Pero last time maganda na yung Pastor Yung last week. Ito po. Yan! Approve. Pasok. Approve sa. Ay, salamat. Pasok sa banga. Ayun, sakto. Yan. Yan. Magandang araw po. Magandang araw, Pastor. Yan ang gamitin mong default. Yan ang gamitin. Para pagka hindi ka na nagbabago. Yan. Wow, naka-radio. Actually po, yung cellphone po kasi ginagamit kong camera para medyo malinaw. Ngayon, gumagamit lang ako ng third-party app na hindi pala pwede naman pong iset sa settings na doon din kukunin yung audio. Kaya, ayun, nagawa naman po. Ayan, ayos. Maganda. Malinaw nga yung camera mo ngayon. Yeah, maganda, Pastor. Parang naka 4K camera siya. Yan, tama. Pwede ka nang kumanta, Pastor. Kakanta po. Sabi ni Sister Mai. Sister Mai, sabi niya, pakantahin niyo daw. Dedicated yan sa mga pastor's wife. Pastor's wife. Ganun ba? Sabi niya Ay, ganun ba? Sabi ni Pastor. Napasubol ganun ba? Ikaw talaga, Sister Mai. Biglang hindi ko po alam ang kakantahin ko. Tsaka wala akong instrumento. Gusto ko po kasi kapag kumakanta, naka-instrumento po. Okay. Ayan, It's okay, Pastor, next time. Ayan. Di ba wala ka mang gitara dyan? Ay, mahihirapan siya. Wala po. Electric po yun eh. Kailangan electric pa ng amplifier. Wala na akong saksakan. Dami na nakasaksak dito. Nagamit na lahat. It's okay, Pastor. Next time. Ayan. Opo. Ayan. Naulan ba dyan sa Pero, inyo? opo, umuulan po dito. Wow, ang sarap. Kanina, ngayon po, medyo tumila na siya. Pero makulimlim. Ano po yung panahon, hindi po mainit yung panahon. Praise God. Yun. Diba? Yan ang pagka umuulan nakakabawas ng konsumo ng kuryente. Yeah. Yung mahinang ventilador lang yung kanyang speed. Yeah. Kahapon po, sobrang lakas po ng ulan. May pastors meeting pa nga po kami kahapon. Sinugod namin yung ulan. Tapos ang venue namin talagang bundok. Naglakad pa kami. Basang-basa. Opo. Nako. Nakakapote naman, kaya lang medyo struggle po dun sa yung packet po kasi yung venue ng pastors meeting. Pero napakaganda po ng place. Kasi overlooking siya, kitang-kita yung Makati, yung ganda. mga building po doon. Overlooking. Nakakamiss dyan. Yan ang kagandahan sa inyong lugar mataas, may mahangin. Opo. Pagka nasa patag ka katulad ng mga nasa Quezon City, ay talagang mainit doon. Madalas kami dyan noon sa Antipolo, yung meron pang yung basta mataas na ang ganda. Hindi, isa ba yung Paddy's Point ba yun? Wala na yun Wala na ba yung Paddy's Point, Pastor? Meron pa po. Meron pa pong mga Paddy's Point. Mga Paddy's Point. Doon kami nag-aano nito nag-aaway. Sa mga puno ng mga, ano bang puno yung mga nandun? Meron pa kami pinupunta Eagle's Nest. Sa yun, nasa ibabaw naman ng punong kahoy. Ayan, nung araw, doon kami ng mga barkada ko. Punong kahoy? Yung parang tree house. Doon kami ng mga barkada ko. Tree house? Nagbabaybayan kasi taas ng puno? Hindi, may bahay doon sa taas eh. Kala. Tapos pagtatawag kami ng waiter, merong parang yung lubid na mahaba na may kalembang na lata. Kasi bababa po. Ting, ting, ting.
Nakakatuwa. Pagod na pagod yung waiter sa amin, may tawag namin. Akit panaog siya. Siyempre, trabaho yun eh. Ganun, yung style nila doon. Akala ko po yung pagkain, nakalagay na lang sa tapos hinihila pa taas. Ay, hindi na. Baka malaglag yung baka malaglag yung sabaw. Minsan gano'n nangyari yun. Inihila nung yung waiter. Dinagit nung ibon. Oo. Kami nila, may kasama ako sa mga nagraradyo. Maganda dyan, maganda yung lugar. Dinagit ng ibon yung kalapati ata yun. Dinagit yung Shanghai namin. Nagutom eh. Ayaw niyong tawagin sa inuman. Okay, pabatiin naman natin si Pastor. Oo nga, Pastor. Bati ka, Pastor. Yes po, magandang araw po sa lahat po ng ating viewers and listeners ngayon. Hindi po makakanta para sa mga pastor's wife, pero gusto ko pong batiin kayo, lahat po ng mga asawa ng pastor dyan. Madami po nating mga pastor. So marami din tayong asawa ng pastor, no? Na nandyan po. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam po natin yung sarili natin at alam ng Lord yung ating mga sacrifices. Amen. Sometimes hindi tayo na-appreciate ng ibang tao, pero lahat po ng ginagawa nyo, maliit man o malaki, ay napakalaking bagay po niyan sa Panginoon. Well, ang pastor's wife's appreciation month po kasi is buwan ng March. April na ngayon. Okay lang yun. Better late than never. Nung last Sunday lang din po si Sir Mai, meron pong pa-surprise yung church po dito sa natin. Kaya ina-appreciate po siya ng mga member ng church. Ako din na-surprise kasi hindi nila sa akin sinabi. Kaya usually may pakain ganyan, di ba? May naghahanda sila. May pa-cake. Okay. Pastors, ay din po namin yung church board meeting. So, meron kaming food din. Kaya, meron ding food. Yan. Sarap yan. Na-experience na namin yan dito kay Pastor Sunny na yung mga, di ba, nang ginawa din natin noon yan. Pastor's wife. Itong March, hindi ginawa dyan. Anyway. Ulan ba yung naririnig ko, Pastor? Hindi po, mga electric pan po yata. It's okay, mahina lang naman. Wag niyo patayin, Pastor. Wag niyo i-off. Okay lang, iinitan kayo. Okay lang po ba? Okay lang. Hinaan ko na lang po. Parang lang siya, yung maganda ng pakinggan parang relaxing. Yeah. Di ba, gano'n yung mga ulan, di ba? Parang ang sarap-sarap. Ang sarap matulog. Sige, pagsalita mo si Pastor Norman. Okay, Pastor. Okay po, salamat. Yan, tayo po ay dumako na sa salita ng Panginoon. Meron po akong tanong. Sino po sa inyo dito ang mahilig sa mga unlimited food restaurant? Wala. Kayo po, mahilig po ba kayo doon? Hindi mahina kaming kumain. Mahina na kami kumain. Parang ibon na lang kami. Malakas pa yung mga apo namin kumain sa amin. Lugi, no? Lugi talaga. Lugi. Mapalad yung restaurant sa inyo. Pero dito po sa Pilipinas, ang dami po kasing nagsusulputan ng mga unlimited wings, unlimited pizza, pasta, mga ganon. Ang dami pong at ang dami ring mga unlimited buffet na talaga namang ang sarap kumain po, di ba mga kapatid? Yung iba po sa atin dyan talagang, lalo pagka libre, di ba? Talagang susulitin. Siyempre. Pero meron po akong isang bagay na, marami, bukod sa pagkain, meron pa pong ibang meron pa pong ibang unlimited. For example, si Sir Mai po, kasi di ba, napapanood nyo siya nagla-live siya, meron siyang tinatawag na, mine all you can. Mine all you can. Pwede mong i-mine lahat ng mga basta una-unahan po yun. Meron lang pong particular numbers ng mga kasali, tapos mag-uuna-unahan sila doon sa pinapamine niya. Mine all you can po yung tawag niya doon. Maganda yun. Bali, isang price lang yun. Isang price lang. Po? Yung price niya.
marami pong item. And then ipopost na po yun. Tapos una-unahan lang yung mga kasali doon sa Mine All You Can. Hanggang sa maupos po yung item. Yun po. Yan, maganda. Basically, parang pa rin, hindi pa rin siya, tawag doon, yung Mine All You Can kasi nauubos eh. Nauubos. Ayan, nako. Kailangan ganun din ang gawin mo. Ipamine mo na lahat yung mga atututsu mo dyan. Yung mga bag mo. Tayo, Roretta eh. Roretta. Nabanggit ko po yung tungkol sa unlimited na yan dahil may pag-uusapan po tayong isang bagay na unlimited din pero ito yung maaring ayaw ng marami. ayaw ng marami sa atin at siguro talagang kung magbibigay tayo nito limited lang din. Pero ang tinuturo po ng prinsipyo ng Biblia dito is unlimited. Ano ba to? Ano ba tong bagay na to? Ano ba tong salita na ito? At napaka-importante po nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ito po yung tinatawag nating unlimited forgiveness. Only forgiveness. Kung merong eat all you can o only food, only mine, only kung ano-ano pa, meron ding unlimited forgiveness. Walang limit na forgiveness. Maaring ito, gusto nating tanggapin, unlimited, pero ang tanong sa atin, kaya mo bang magbigay ng unlimited forgiveness? Yan. Kaya ba nating mag-offer ng unlimited forgiveness sa ibang mga tao? Okay? So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Open your Bible sa Matthew chapter 18 verses 21 to 35. Basahin po natin sa wikang Tagalog. Bilisan ko lang po ang pagbabasa. Matthew 18:21 to 35. Sabi po dito, lumapit si Pedro sa kanya at sinabi, Panginoon, makailang ulit bang magkasala sa akin ang aking kapatid at siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Sinabi niya sa kanya, sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito, kundi hanggang makapitumpung-pitong ulit. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad sa isang hari na ibig maningil sa kanyang mga alipin. Nang magsimula na siyang maningil, iniharap sa kanya ang isa na may utang sa kanya ng 10,000 talento. Ngunit sa dahilang wala siyang maibayad, inutuutos ng kanyang Panginoon na ipagbili siya, gayon din ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang tinatangkilik upang makabayad. Ang alipin nga ay lumuhod at sinamba siya at sinasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo muna ako at babayaran kita sa lahat ng utang ko. Kaya ang Panginoon ng aliping iyon ay nahabag at pinawalan siya at pinatawad ang kanyang utang. Ngunit paglabas ng alipin ding iyon, nakita niya ang kanyang kapwa alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. Hinawakan niya ito at sinakal sinabi, bayaran mo ang utang mo sa akin. Ang kanyang kapwa ay nagpatira pa sa kanyang paanan, nagmakaawa siya sa kanya na sinasabi, pagpasensya mo ako, babayaran kita sa lahat ng utang ko. Ngunit ayaw niyang pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ito hanggang makabayad ng kanyang utang. Kaya nang makita ng mga kapwa niyang alipin ang nangyari, labis silang namighati. Lumapit sila sa kanilang Panginoon at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Kaya nang maipatawag na siya ng kanyang Panginoon, sinabi sa kanya, O ikaw na masamang alipin, pinatawad ko ang lahat mong pagkakautang dahil nagmaakaawa ka sa akin. Hindi ba nararapat na mahabag ka rin sa iyong kapwa alipin katulad ng pagkahabag ko sa iyo? Sa matinding galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagpahirap sa bilangguan hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng kanyang utang. Verse 35. Gayon din naman ang gagawin ko sa inyo. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kapag hindi kayo nagpatawad ng taos sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito. Lord, ang prayer ko po, buksan mo po ang aming puso. At matutunan po namin magpatawad kaya ng nais mo sa amin, Panginoon. Dahil nakatanggap po kami ng forgiveness sa inyo, yun din po ang inaasahan nyo sa amin. Lord, i-bless mo po ang mga salita mo at nawa
maging open po kami dito kahit na maaaring mahirap isipin, mahirap gawin. Lord, wala sa inyo po, walang imposible, Panginoon. Ikaw yung magpapagaling ng aming mga puso at magtutulong sa amin upang makapagpatawad kami sa ibang mga tao. Salamat po, bless mo po ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, unlimited forgiveness. Dito po sa binasa nating passage, okay, makikita po natin dito yung mga disciples, particularly si Peter, nakikita niya yung pagpapatawad as limited. O meron lang hangganan, meron lang limit. Kasi nagtanong po siya dito, sabi niya, Peter asked Jesus, how many times I should forgive others who sin against me? Is it 7? 7 times? Bakit po siya nagkaroon ng ganong number sa isip niya na 7? Dahil according po sa Jewish law, people may forgive their neighbor 7 times. Yun po yung law nila. Meron lang talagang limit. Okay, they can offer forgiveness but limited to 7 times. And beyond that, wala nang forgiveness. At talagang magdudusa yung taong nakasakit sa iyo. Pero dito po mga kapatid, sinagot po siya ng Panginoon ng Panginoon. No? At ang sagot po ng Lord sa kanya, hindi lang 7, kundi 70 times 7 times na dapat mong patawarin ang iyong kaaway. Okay, I believe mga kapatid, every one of us naranasan na nating masaktan. Tama po ba? Meron ba dito ang buong buhay niya di pa siya nasasaktan? Meron ba dito na o meron sa atin dito dahil sa sobrang dami na nang naranasan na sakit, naging kalyo na lang yung kanyang puso at wala nang nararamdaman. Okay? At sa totoo lang po mga kapatid, and I believe ito rin po yung iniisip ng marami, no? At meron kasi tayong tendency na kapag tayo po'y nasaktan, ang initial reaction natin, gusto kong gumante. Gusto kong mas mahigitan pa yung ginawa niya sa akin. Meron tayong ganong pakiramdam sa ating puso. But how many of you would forgive people na nakasakit sa inyo immediately? If not, at least nandun ka sa process na mag-o-offer ka ng forgiveness sa isang tao na ilang beses ka nang nasaktan. Okay? Forgiveness is, sabi nila, is only in the mind. It's really hard to offer it to a person who really hurt you a lot pag sinaktan ka. And sabi nila, forgiveness is just teaching, not a practice. Totoo po ba to? Ang forgiveness, a term lang sa atin, naririnig lang sa atin, pero sa totoo lang hindi natin napapractice, hindi natin talaga maisabuhay. May nagsabi pa na forgiveness or to forgive is the hardest thing to do. Totoo po ba yun sa atin? Ito ba yung pinakamahirap na gawin ng isang tao? Yung mag-offer ng forgiveness? If people forgive, most of the time, yung forgiveness na yun, meron pong reservations. Meron pang sinasabi, meron siguro narinig nyo na itong kasabihan na to, time heals, no? Lilipas din yan. Pero sa totoo lang mga kapatid, kahit na gaano katagal ng panahon yung lumipas, kapag talagang ikaw na sinaktan at nasaktan at hindi mo kayang ang tawag doon, kalimutan yung sakit na naramdaman mo, kahit na gaano pa po katagal yan mga kapatid, pag nakita mo yung tao na yun, nandun pa rin yung galit. Maaalala mo pa din. Okay? Sabi ng isang psychologist, dinefine nila yung forgiveness as a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness. Okay? Yun po yung
yung definition nito, yung deliberate decision na tatanggalin natin yung feelings of resentment sa ating mga puso at yung pag-iiganti. Kasi nga, mayroon tayong tendency, yung human tendency, na kapag nasaktan ka, gaganti ka. Diba? Sino po dito yung mga mahilig mag-basketball? Mga kabataan, no? Yung mga tatay natin na, di ba, kapag sa basketball, nakasiko ka, hindi naman sinasadya, pero pag nasaktan ka talagang hindi ka papayad matatapos yung laro na hindi mo rin sisuguin. Ang dami ko pong nakitang ganyan na kahit sa mga international na mga yung NBA, di ba? Talagang gaganti. Meron kasing ganong spirit tayo minsan o madalas tayong mga tao gusto nating makaganti. Oo. Pero alam niyo po mga kapatid, meron pong epekto sa atin itong unforgiveness. Pag hindi po tayo marunong mag-forgive sa mga tao. Una sa atin pong sa ating mga health. Okay? Sabi po dito, sabi ni Dr. Karen Schwartz, isang doktor, sabi niya, there is an enormous physical burden to being hurt and disappointed. Sabi niya, chronic anger puts you into a fight or flight mode which results in numerous changes in heart rate, blood pressure, and immune response. Those changes then increase the risk of depression, heart disease, and diabetes, among other conditions. Okay, forgiveness, however, comes stress levels leading to improved health. No, ayan po ang meron pong epekto pala sa ating mga physical na aspeto yung kapag hindi tayo nakakapagpatawad. Pwede tayong dumating sa punto na made-depress. Pwede tayong dumating sa punto na magkakaroon ka ng heart disease o magkakaroon ng problema sa puso, diabetes, sabi po dito. No, nakaka-apekto pala 'yun. Kaya ang pansinin nyo mga kapatid, yung mga taong sobra talagang magagalitin, sobrang mainit ang ulo, baka pag chinek yan, talagang meron niyang mga ganitong sakit. No? At ang sabi naman dito, forgiveness, however, comes to stress levels leading to improved health. Kapag naman tayo ay natutong mag-forgive, ito po ay nakakatulong din para mas mapaigi yung ating mga pakiramdam. Dito po sa ating passage, going back to our passage, Jesus taught Peter and other disciples to forgive 70 times 7. Ano ba to? Sige, i-calculate po natin. 70 times 7, ilan yon? 240 times, tama ba? Ay, hindi. Ilan ba yun? 490 times? Tama ba yung calculation ko? 7 kasi 7 times 7, 49 plus 0, 490. 490. Yeah, tama. 490 times. Pwede bang ganito ba ibig sabihin ni Jesus dito? Sige, Pedro, o kaya sige, Norman. Ganito, kapag umabot na ng 490 times yung nagawang kasalanan sa iyo ng kapwa mo at napatawad mo siya for 490 times, ibig sabihin 491, hindi na pwede yun. Hanggang doon lang. At yun po ba yung ibig sabihin dito ng Panginoon doon sa 70 times 7? At talagang literal, kwentahin natin. Meron pa tayong listahan. Nakakailan na to? Nakaka-27 na to. Nakaka-35 na to. No? Malapit ng kumuta to sa akin. Baka ganun yung mindset natin tungkol sa forgiveness. Pero alam niyo po mga kapatid, ang ibig sabihin lang po dito ng Panginoon, 70 times 7, it's boundless. It's immeasurable. It's yung number 7 is a perfect number sa Bible po 'yan . Okay? At pinapertain yan yung walang katapusan, immeasurable, boundless, walang limit. Okay? Yan po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon when we forgive other people na nakasakit sa atin. Dapat walang limit. Ang tanong,
mahirap po ba o madali? Of course, mahirap yan. Kasi tignan niyo po dito sa parable na sinabi ng Panginoong Jesus, merong isang servant na merong utang sa kanyang amo na nasa 1,000 gold. Okay? So, ganun karami, ganun kalaki yung kanyang utang. So, merong kabayaran yun. Of course, kailangan niyang bayaran. And dahil wala siyang pambayad, sabi ng Lord, ikulong. Pero nagmakaawa to sa kanya. No, nagmakaawa siya at naawa naman yung master niya at pinatawad siya. Ang maganda doon, kinancel pa yung kanyang utang. Ibig sabihin, lumalabas, wala na siyang utang. Wala na siyang utang. Ngayon, nakakita paglabas niya doon sa pinagtatrabaho niya, nakita na ngayon yung kasama niya sa trabaho. Mayroong utang sa kanya. Alam niyo magkano yung utang? Ang utang niya, 1,000 gold doon sa kanyang amo. Itong utang nung kapwa niya manggagawa sa kanya, ang utang nun, 100 silver. Okay? Compare nyo po 1,000 gold sa 100 na silver. Yung pakalayo nun, di ba? Doon pa lang sa numbers, 1,000 tapos 100. Malayo na. Doon pa sa value, yung pong gold at saka yung silver. Di ba? Mas mahal po ang gold, mas mataas po ang value ng gold. Pero dito, makikita nyo, pagkakita niya doon sa kanyang kasamahan na may utang sa kanya, imagine nyo, sinakal niya kaagad dito, at tapos sabi niya, magbayad ka ng utang mo sa akin. Okay? At nung nagmakaawa yung kanyang kasamahan, hindi niya pinatawad at talagang pinakulong niya hanggang sa mabayaran. Habang binabasa ko nga po ito, siguro ganun din kayo, ilang beses nyo nang basa to, parang sa part natin, nakakakulo ng dugo, di ba? Parang pambihira to, pinatawad siya, tapos siya talagang 100 silver lang naman yun, hindi niya maano. Parang unfair unfair. Kaya parang nagbabad wish tayo, gumagawa tayo ng masamang wish para dito sa taong to. Dahil ganoon din, meron din mga ganong pangyayari sa realidad ng buhay natin ngayon. Merong mga unfairness, no, sa mga tao. Pero how about you? How about us? Tayo. Baka ganoon din naman tayo. Baka naman hanggang ngayon, ang tagal na nung galit mo dyan sa puso mo. Ang tagal na ng sama ng loob natin sa puso natin hanggang ngayon, hindi pa rin natin ma-release. Hindi pa rin tayo makapagpatawad. Alam niyo po nangyari doon sa taong yon. Sabi ng, nagsumbong ngayon yung mga workers doon sa master nila. At galit na galit yung master, pinatawag siya. Ganon, sinabi sa kanya, ikaw pinatawad kita, laki ng utang mo sa akin. Tapos ito, magkano lang yung utang niya? Hindi mo siya pinatawad, pinakulong mo. At alam niyo pong ginawa sa kanya? Dinala po siya sa Bartolina. Pinahirapan hanggang sa makabayad. Okay? And sabi doon ni Jesus, sa may verse 35, ito yung lesson nun eh. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kapag hindi kayo nagpatawad ng tao sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. Nilagay lang po ng Panginoon sa isang parable yung kanyang point dito. Ang point is, pinatawad tayo ng Lord. Okay? Nakareceive na tayo ng forgiveness. Okay? Kung tusuusin, kapag tayo po pinabayad ng Lord sa ating mga pagkakasala, sa ating mga utang sa Kanya, yung sa ating pong kasalanan, wala pong kayang mag-afford nun. Wala pong kayang magbayad nun. Talagang ang punta natin sa impyerno. Naintindihan po ba natin yun? Talagang ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Okay? Diba? Sabi po sa Bible. Kaya kung pagbabayarin tayo ng Lord, kawawa tayo doon. Pero dahil sobra yung habag niya sa atin, sobra yung mercy niya sa atin, okay? Hindi na po niya tayo pinagbayad. Siya na ang nagbayad. Ngayon, anong ina-expect sa atin ng Lord dito? Okay, sabi niya dito, ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit. Kapag hindi kayo nagpatawad, pinatawad ko na kayo pero pag hindi kayo nagpatawad, okay, yung forgiveness na yung babawiin ng Lord sa atin. At ang katumbas nun, wala na tayong
Kung wala yung forgiveness, wrath, di ba, yung galit ng Diyos yung nasa atin. At magbabayad po tayo doon. At wala pong makakatagal doon, mga kapatid. So, it's just a warning sa atin. At the same time, gusto ko rin po kayong encourage, mga kapatid. Dahil, ang forgiveness po, natanggap natin, binigay sa atin ng Panginoon ng walang bayad. Hindi niya tayo siningil. Okay? And naunawaan na tayong mga tao. God exactly know our feelings. Naiintindihan niya yung ating mga puso. Okay? Na maaring nahihirapan tayo sa forgiveness, mag-offer ng forgiveness. Pero mga kapatid, huwag po nating isarado yung puso natin. Okay? Buksan natin yun, ibigay natin yun sa Panginoon. And I believe God can heal our hearts. Kaya niya tong pagalingin. Yung time heals, hindi yung totoo. Ang nagpapagaling, yung Panginoon. Jesus heals. Amen? Siya yung nagpapagaling ng puso nating sugatan. And in the process, makikita natin, kapag binigay natin yun sa Lord, siya yung kikilos, kakaroon ng reconciliation. Okay, huwag po nating hintayin pa na, kasi ang katwiran natin, siya yung may mali, siya yung may kasalanan, siya yung lumapit. Okay? Pastor, hindi naman siya humingi ng sorry. Paano ko siya patatawarin? Hindi naman siya humingi ng sorry. Okay? Ano pa rin yun eh? Meron pa rin pride dun eh. Tayo pa rin ng Lord ng ganun eh. Okay? Pwede po tayo mag-offer ng forgiveness kahit hindi pa siya lumalapit sa atin. Baka nga yung iba dyan, nahihiya na lang. Pero tayo pong bilang mga tao na nakakilala sa Panginoon at nakakarinig ng kanyang salita, bigay po natin yung forgiveness na yun kasi kailangan po nila yun. Okay, forgiveness requires a genuine heart. Forgiveness requires a transformed heart. Kailangan talaga mabago yung puso natin. And the only Christian can offer a genuine forgiveness. Okay? Yung pong walang hinihing kapalit, yung unconditional. And it takes humility sa part natin, talaga. It takes humility sa part natin na mag-offer nito sa ibang tao. Pero ito po yung ina-expect sa atin ng Panginoon. Ngayon, magmamahal na araw na naman. No? After this week, next week, Holy Week na. Kapag Holy Week, talagang siguro ito yung hinihintay na pagkakataon ng iba. Pastor, kapag Holy Week siya, tsaka na ako magpapatawad. Kapag Holy Week, tsaka na ako gagawa ng tama, ng mabuti. Kapag Holy Week, tsaka na ako magiging holy. Kapag Holy Week, tsaka na ako magiging devoted. Pero, how many of you, hindi na natin hihintayin yung Holy Week? Hindi na natin hihintayin yung mga special occasion. Ngayon pa lang, mananalangin tayo sa Panginoon. Then, we would be willing to forgive our neighbor. Yun kasi yung ina-expect ng Lord sa atin. Yun kasi yung nais niya sa atin. Dahil para sa atin din yun. Para din po sa atin yun. Okay? Kilala niyo po si Cherry Pie Picache. Isang sikat na artista dito sa Pilipinas. Siguro marami sa atin nakaalala nung kanyang story. At meron pa po sa YouTube noon. Panoorin nyo na lang. Yung kanya pong nanay kasi, namatay po yung kanyang nanay. Napatay yung kanyang nanay. Napatay po ng isang tao na magnanakaw. At talagang, paano kung sa atin mangyari yun? No? And kung nahuli yung magnanakaw, ano po yung mararamdaman mo? Ano yung mararamdaman natin? Siguro yung initial reaction natin, anger, galit talaga. At alam niyo po ba, itong si Cherry Pie Picache, kinatagpo niya tong killer ng kanyang nanay. Okay? Mapapanood niyo sa YouTube yan. At talagang nakakaiyak yung moment na yun. Kasi doon po, niyakap niya yung pumatay sa kanyang nanay. Niyakap niya, as in, literal, niyakap niya.
nag-offer siya ng forgiveness. Pambira. Parang ang hirap gawin nun, di ba? It really takes a lot of yung humility and yung calmness at yung love ng Panginoon talagang naramdaman ni Cherry Pie Picache. And she was able to offer forgiveness dito sa taong ito. Kahit po sa Bible, ang dami pong nakaranas niyan. Isa na po dyan si Joseph, di ba? Kung titignan natin yung buhay ni Joseph, ang dami niyang pinagdaanan sa kamay ng kanyang mga kapatid. At talagang mahirap sa part niya yun. Pero wala eh. Buhay si Lord eh. Buhay yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kapag si Lord ang nag-work sa buhay natin, okay, yung pusong nating bato, kaya niya pong gawing pusong mamon. Kaya niya pong gawing puso na handa at magbigay ng kapatawaran sa ating kapwa. Tandaan na lang po natin, Jesus is the greatest example. Okay? Jesus is the greatest example of forgiveness. Remember one of his 7 last words while he was hanging on the cross, sabi ni Jesus, Lord, forgive them, for they do not know what they're doing. Patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Okay? Sinasaktan siya ng mga tao, pinapahirapan siya ng mga tao. Anong naging kapalit nun? Anong naging sukli nun? Forgiveness. Grabe yun, ha? Siya po yung perfectong example ng forgiveness. Tinanggap niya po lahat ng hirap para sa atin. He canceled our debt of sin. He accepted us. Okay? Jesus was rejected so that we may be accepted. Okay? Para tayo po yung matanggap. Okay? Ang iba, ang pakiramdam, siguro hanggang ngayon, Pastor, ang hirap pa rin tanggapin yan. But ang prayer ko po sa umagang ito, mga kapatid, maramdaman natin ang gusto yung pagmamahal ng Lord. Maramdaman natin ang gusto yung forgiveness ng Panginoon. At bigay natin sa Kanya. Ano man yung sama ng loob na meron tayo sa iba, pagkaloob po natin sa Lord. At I believe kung paano nag-work si Lord sa buhay ni Cherry Pie Picache, sa buhay ni Joseph the Dreamer. May miss sa buhay ko po, mga kapatid. Many times, meron po mga tao na nakakasakit sa akin. But by God's grace and mercy, I was able to offer forgiveness sa ibang tao. And I believe sa marami rin po sa inyo na makakapagpatotoo niyan. Kung ikaw yung tao na hanggang ngayon nahihirapan pa din, just look at those people. Look at Jesus. He's a perfect example of forgiveness. So I hope and I pray na tayo po ay na-remind ang salita ng Panginoon about forgiveness. Pwede po ba tayo manalangin po sa gilid? Yes. Okay. Lord, salamat po sa salita mo sa amin. Salamat po dahil ikaw ang nagpatawad sa amin. Natanggap namin yung forgiveness sa inyo. And Lord, yun din yung ninanais mo sa amin. At bilang mga anak mo, isa po sa mga dapat namin tinataglay yung puso na handa pong magpatawad. Hindi po ibig sabihin, Lord, na kami po yung mga Kristiyano na hindi kami masasaktan. Hindi po ibig sabihin na kami po yung mga followers mo, yung puso namin parang immune na sa offense o sa mga sakit ng dinudulot ng ibang tao. But Lord, dahil kami mga Kristiyano na, dahil kami mga disciples mo na, Panginoon, there's always yung pong sa part po namin, sa puso namin, yung pong handang magpatawad kahit po ilang beses pa kami nasasaktan. Dahil yun po yung kalooban mo, yun po yung nais mo. Salamat, Lord. Bless mo po ang puso ng bawat isa sa amin. May we learn how to really forgive other people. At tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu. Salamat po. Bless this program, Lord God, at nawa patuloy pa na magamit, Panginoon, ang programang ito para mas marami pa kaming matutunan sa iyong mga salita. Salamat po sa buhay ni Brother Ramon, Sister Karim, and the rest of us, Lord God. Pagpalain mo po kami. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Wow, well said. Thank you. Wala nang. Ano pa itatanong mo? Nandoon, kompleto na lahat yung ano. Kompleto, Ricardo. Oo. Si Jesus ng example eh. Oh. Kasi may tanong dito, Pastor, meron daw hindi pa handang magpatawad. Pero nung binanggit mo yung story ni, ano yung pangalan ng artista? Cherry Pie Picache.
Pinatay yung kanyang nanay. Napanood din namin yung kanyang storya na yun. So nakuha pa rin niya magpatawad. Yung ibang istorya din na narinig din namin, ginahasa at pinatay yung kanyang anak. Meron din kaming ganyan na nabalitaan. At hindi pa niya matanggap hanggang sa ngayon yung doon sa gumahasa at pumatay doon sa kanyang anak. No? So, ang binibigay na lang ng advice sa kanya ng ibang tao na kanya-kanya siguro tayo ng may time healing process. No? Inuunawa na lang siya. So, anong masasabi mo sa ganitong klaseng tao na hanggang ngayon hindi pa rin siya makuhang magpatawad? Although, ang Panginoon ay siyang pinakamagandang ehemplo ng pagpapatawad. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, talagang sa atin pong bilang mga tao, mahirap ito. Hindi natin naalisin yung katotohanan na mahirap po ito para sa atin. Okay? Pero naniniwala pa rin po ako doon sa grace ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Hindi po natin pwede siyang i-judge na kung hindi siya makapagpatawad dahil yun yung nangyari sa kanyang anak. Seryosong bagay po yun, nag-ahasa, napatay yung kanyang anak. At hanggang ngayon hindi pa rin siya makapag-offer ng forgiveness. Maaring hindi pa nagsisink in sa kanya yung ino-offer din ng Lord sa kanya na forgiveness somehow, at hindi niya maramdaman yung gusto, yung pagmamahal ng Panginoon, at dahil siguro nakafocus pa rin siya dun sa kanyang emosyon, sa kanyang feelings na nasaktan, at dun sa kanyang anak na nawala. But I believe God is alive. Sabi ko nga, buhay ang Panginoon at wala pong imposible. Hindi ko alam kung gaano katagal pa pwedeng manatili doon, but kung meron pong nag-share sa kanya ng gospel, nag-share sa kanya ng Panginoon, I believe wala pong imposible sa Lord God who would heal his heart. Gagaling din po yung kanyang puso na yun. Amen. Nasa healing process siguro yun. Nasa healing process pa siya. Pero kung natatandaan natin yung istorya ng Visconti Massacre, yung ganito yung nangyari doon sa kanyang anak. Na dalawang anak. Saka yung asawa, di ba? Oo, na ginahasa at pinatay. So, si Arturo Visconti, yung ama, ay nakipaglaban hanggang sa bandang huli. Although nakuha niya yung justice, pero until now, hindi pa rin niya nakukuhang, I don't know, at this time, kung nakuha niya na magpatawad. But pero during that time na nililitis pa rin yung kaso na yon, ay nandoon pa rin yung kanyang galit sa kanyang puso na hindi pa rin niya nakukuhang magpatawad. But I believe siguro, I hope na nakuha niya na siguro magpatawad dahil sa tagalan ng panahon. So it takes a while sometimes na may taong hindi pa niya kaya magpatawad, but eventually or later on matatanggap na rin niya na wala na talaga, and it's time to move on for the new life. So meron siguro sometimes we have to wait for a while na ipag-pray natin yung ganitong klase mga tao na kung sa atin man din siguro mangyari ay napakahirap din naman kasi wala sa ating posisyon yung nangyari na yun. Thank you very much, Pastor Norman, sa iyong naibahagi, and we have a lot of comments from our viewers and na-bless sila dito sa iyong mensahe ngayong gabi. Yes. Alright. Thank you, Pastor Norman, and see you again next week. Thank you po. Yes po. See you po. God bless po. Salamat po. God bless and bye-bye. Thank you. Pastor Norman Cuanang, salamat po sa iyong mensahe ngayon, and forgiveness. Unlimited forgiveness. Talagang ganun talaga eh. Oo, may kanya-kanyang pananaw ang bawat tao. Kung ikay, sabi na nating hindi isang mananampalataya or believer, napakahirap. Hindi, kasi galit yun we're not talking about
yung belief o yung religion mo rito o yung faith. It's not the religion. What I'm saying is yung syempre pagkulang sa sabihin na natin yung sa pag-aaral. Mga ganon, medyo mahirap. But naiintindihan natin yung mga ganong tao. Yeah. Kailangan lang talagang may process. It's not easy. Hindi ganun kadali yun. Yeah, kasi kung tayo nandun sa kanilang kalagayan. Yan ang sinasabi ko. Maaring hindi rin natin alam. Yeah. So I guess the best thing na gawin natin para sa mga, pag may makakilala tayong ganun ang pangyayari sa buhay, we need to pray for them. Diba? Prayer ang pwedeng ibigay natin sa kanila. Yeah. Ayun. Napakahirap talaga. Mahirap yun. Minsan sinisisi pa nila ang Diyos. Bakit? Sasabihin nila, bakit anak ko pa? Yeah, nasaan bakit hindi na lang ako? Sasabihin nila gano'n. Diba? So, we cannot blame on them kasi yung psychologically, emotionally, apektado yung kanilang yung pain nandoon sa kanila na ang hirap na lumugar just to imagine na kung sa atin man nangyari yon. Yes. And hindi natin alam, masasabi siguro magaling tayo magsalita ng ganito. Yeah, kasi hindi dahil hindi nangyayari sa atin, but if kung nangyari. What if? Yeah. Wag naman Ito sabi ni Pastor Huge, forgiveness is not forgetting what happened in the past, but not letting the past in controlling you today. Oh, amen. Yeah, hindi nakakalimutan talaga yon. Sabi nga, pero wag mong hayaan na yung pangyayari nung nakaraan kokontrolin yung buhay mo. Ibig sabihin hindi ka makakapag-move on. Yes. You're just living with that bad experience. Na-traumatize kasi. So it takes a while before magkaroon ng healing. Yan. So but you see, there is nothing impossible with the Lord. Ayan, importante diyan, prayer, push lang. Yeah, push lang tayo. Imagine mo, iba-iba kasing kaso kung nababalita natin sa mga balita, yung ilang mga 7 taon na edad na bata, na babae, ginahasa. Marami pa. Kamakailan lang nabalita yan. 3 years old pa. Tiyo ata yung sa kanya. So, iba-iba. Sanggol, yung anak mong kaisa-isa. Pero, nakuha pa rin nilang magpatawad. Yeah. Meron ako nabasa niyan, pastor siya. Yung kanyang anak naman ay, ganun din. Pinatay ata. Pero, nakuha pa rin niya magpatawad. Dahil ito yung kanyang faith. Yun ang kanyang yung faith na magpatawad siya. So, because of his, yung kanyang, siguro yung kanyang trabaho as a pastor, pinipreach niya na magpapatawad, and he had to do na yung what he had to preach, yung sinasabi niya. Or ito yung kanyang faith. Ito siguro yung kanyang faith na God has forgiven me at ibang tao, so why not na hindi ako magpapatawad. Kaya na-explain ni Pastor, o yung naibigay na ehemplo ni Pastor Norman kanina, yung may utang tapos hindi siya nagbayad, tapos binayaran, sabi ng Panginoon sa kanya o ng master niya, sige, pinapatawad na kita. Pero yung nagkautang sa kanya, hindi niya pinatawad. Kaya ang ginawa niya, pinakulong niya. So, ganun ang nangyari. Kaya dapat matuto tayong magpatawad para tayo rin ay patatawarin. Yes. Okay. Hello sa Covinas for Christ, si Pastor Sonny. Yes. Hello, Pastor. Pastor Sonny. Basahin din natin yung mga nag-check-in kanina habang during the devotion. Si Gingging, si Teres Choi. Ayan, April 17 din ang birthday niyan. Kailan? Sa April 17. Ayun, makikiangkas na lang ako dyan. Si MJ. Si Jan Nunez, Edeline Banatao. At syempre si Pastor Henry Norman, para naman siya bukas ay mag-share ng kanyang devotion. Yes. Ayan, so... Marichu Gamos, andyan din siya. Yeah, si Marichu Gamos. Ayan. Okay. Hindi nakakanta si Pastor Norman kasi nga wala ngang gitara. Wala hindi prepared. Pero by next time siguro maawitan natin muling kumanta syempre. siya. Yan. Okay, so bueno, tayo hanggang sa muli. So again,
Ang sarap po ng feeling kapag nagpapatawad tayo. Maluwag sa dibdib na nakakatulog na tayo ng maayos. Kung meron man sa atin ngayon na hindi pa rin nakapagpapatawad, well, maintindihan namin na hindi pa kayo handa siguro, but you have to pray for it. Pagpe-pray din natin yon, mga taong hindi pa handang magpatawad sa ngayon. There's a process, yung time healing process, na kung kailan ninyo handa kayo magpatawad, and that will be on the right time. You know? At the right time, yeah. Okay, congratulations ha. Congratulations sa inyong lahat, sa ating lahat. Kasi hanggang ngayon nandito pa sila, nasa almost 30 pa tayo. Di ba? Maraming salamat sa inyo. Wow, thank you. Palakpakan naman natin mga viewers. Sana dire-diretso to, di ba? Napakaganda ng mga messages. Talagang marami tayong matututunan. Na-appreciate po namin yung ganito na nandiyan kayo during the although may ginagawa siguro sila, sharing ng ating mga pastors. Nakikinig sila. Naintindihan natin yung gano'n na sitwasyon. Yeah, pero sometimes we have to see bakit gano'n madalas. So, thank you so much. But thank you. Maraming salamat po na nag-stay kayo dyan. Especially sa mga panahon na nagbibigay ng mensahe ang ating mga pastor. Nakakagana po sa kanila yan. Kung kayo man siguro ang nagsasalita sa harapan at walang nakikinig sa inyo at nag-aalisan, how would you feel, di ba? So ito po ay napakaganda at nakakagaan and na-inspire lalo yung ating mga speakers na kapag nagbibigay sila ng mensahe dito, talagang ginaganahan sila. And I'm sure to you, sa susunod po, lalo pa nilang pag-iigihan ang kanilang mga message. Ayan. Okay. Bueno, papaalam na tayo hanggang sa muli. Bukas uli. Kita-kits. Sabi niya, kita-kits. Malapit na. Ayan. At taas pa ng ating number, Di pa siya gumagalaw, Yun, Thank you so much. Yan. Praise God talaga. We keep on praying na sana we multiply, dadami pa tayo, and marami pa rin mabibless tayo na mga manunood. Lalo na sa mga panunood, pakikinig ng mga salita ng buhay. Alright. Ayan. Okay, paalam na tayo. Thank you so much. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po natin, napakaiksi lang ng panahon natin sa mundo ito. At kailan tayo magpapatawad? Bukas, mamaya, sa susunod araw, sa susunod taon. Kapatid, baka hindi na niyo abutin yung pagpapatawad na yon. At baka pagdating ng araw, pag-akyat natin doon pinatawad mo ba yon? Hindi pa. Do it right now. Pero may time process po yan. Pag-pray po natin yan hanggang sa dumating ang time na tayo ay magpapatawad na. Good night and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Thank you so much. God bless everyone. God bless. Bye-bye. Kaya ng dati na lagi sa piling mo, nang sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito, nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoon, hangarin ko kulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang dating ng puso ko. Lumalapit, sumasang tulong.